Welcome to my YouTube channel. And this is your Mommy Golds. Yan. So, bakit ba tayo nag-video? Charger. So, bakit ba tayo nag-video? Ay, wala. Welcome to my YouTube channel. Bago ka sa video, sa YouTube channel ko, please like and subscribe. Yan. Tapos, ano yun? Yan. Thank you sa mga subscribers ko. Meron na ako 14 subscribers. Thank you. And sana dumami pa kayo. Yan. Tapos parang distract sa sarili kong mga reflection. Yan. So, parang distract na sa sarili kong mata. Yan. Yan. Pinantay. Salamin lang tayo. Yan. Okay. So, yun. Bakit pa tayo nag-video? Ayun. Ba't tayo nag-video? Ayun. Kaya tayo nag-video. Kasi lately, nagpo-post ako ng mga cellphone sa Facebook channel ko. Tapos, kaya ako nag video. Yan. Kaya, bigyan kayo ng tips. Kasi, diba, ito yung tips para iwas sa scam sa pagbili ng cellphone online. Kasi, aminin natin, marami pa na nag-i-scam. Tungkol sa about sa pag umorder sila ng cellphone online, pang nakita nila ba to, tapos hindi na sila nakakapag-refund, diba? Kaya pagbukas nila, wala, charger na lang, o kaya basta yung wala ng laman, diba? Na-scam nga sila ng pag umorder sila ng cellphone online. So ito yung tips ko na ibibigay about sa pag-order ka ng cellphone online. Unang-una, yeah, number 1. So number 1, number 1, iwas sa pag-order sa mga hindi legit na seller ng cellphone. Yan. Para iwas ka na faking phone yung mamabili mo. Tapos kasi diba may mga seller na sabi nila original yung phone, pero ang pagkuha sa'yo pa hindi. Para makaiwas ka doon, una, bibili ka lang sa legit na store. Para malaman mo kung legit na store yan. Siyempre, yung mga nakalagay, official store. Kunyari, pag magkupromote na ba ako dito. Siyempre, paborito kong brand, cellphone ko, Redmi. Yan, Redmi. So, sa Xiaomi official store ka bibili. Sa mall. At kailangan may mall. Doon ka sa mall bibili. Kasi alam mo, official store talaga siya. Pag sa mall, kahit pa nga, Xiaomi official store. Tapos, kunyari, Tecno official store, Itel official store, basta official store. Kaya, official flagship store, basta ganon. Official store na nasa mall. Class Mall, Shopee Mall, basta mall nung app. Yun yung unang-unang mong bibilhan. Doon ka bibili ng cellphone para makaiwas ka ng ma-scam ka. Yun. Pangalawa, kung sakali man na hindi official store yung mabilhan mo, i-check mo yung review niya. Kasi ito nakakita ka ng perfect 5. Tapos, maraming bumili, pero ilan lang ang nag-review. Red flag. X. Pag nakakita ka ng may 4 point something pababa, X. Saka basahin nyo yung mga review nun. Kahit isa lang na scam, yung nagsabi na scam yung tindahan na yun. X. Siguro makakita ka yung mga flagship store kasi kahit hindi sila perfect 5, diba? May 4 point something lang. Kasi may time na ang nakukuha nila defective na cellphone, yung defective lang. Pero hindi yung mismong peke yung model ng peking phone, hindi original, ganyan. Less ka makakakita sa review nila na gano'n na kung bakit either mabagal ma-ship, defective yung phone, or yun lang yung magiging doon, defective yung mismong phone. Kasi hindi perfect. Kaya,
defective phone, mabagal ang shipping. Basta hindi yung mismo sa model ng phone sila magrereklamo. Nung hindi tamang phone yung nakuha nila. Siguro makakano sila maling kulay. Pero hindi mismong phone ang issue nila na maling model, hindi pangit ang cellphone na nakuha nila. Kasi kaya nga nila in-order yun sa flagship phone kasi alam mo talaga nilang yun yung brand eh. Kaya less yun sa mga flagship, sa mga original store. Pero kung di original store yung bibilin mo, dun ka mag-check na na sa rating at saka sa review. At saka pag nakita mo na masyadong kunyari kasi meron na nakikita 1,000 daw ang bumili. Pero makita mo 5 lang ng review. X. Or less than 100, wala pang 10% ang nag-review. Diba? So yun. Kasi kung magandang store yan, halos lahat dyan magre-review ng 5 dyan eh. Pero pag ganun, wala. Tapos pag may nakita ka isa na nagsabing scam yan, don't buy. Tapos pangalawa na yun, diba? Una, pangalawa, pangatlo. Hindi nakabili ka na. Ay, bibili ka pa rin. Part pa rin kami ng bili. Wag, kung maaari, cash on delivery. Wag kang bibili ng, kung maaari ha. Yan. At saka, kung bibili ka ng 20,000 up na cellphone. Karoon, kasi minsan kasi yung mga flagship phone, kasi yung talaga direktang galing, kung China sila galing China talaga yan eh. So, kung laging, ito lang 20 pataas, 20,000 pataas, parang hindi ko na i-advise na bumili ka sa Shopee, sa Lazada, para iwas, dun ka sa mismong store nila bumili. Kasi afford mo naman na eh, 'di ba? Alam ko pag mga ganyan ng pera mo, may means ka ng transportation. May means ka na ng 'di ba? Pwede ka naman mag same day delivery. Yung parang ganun. So yun, doon ka na sa store bumili. Yun na, yung pinaka physical store ka bumili. Kaya ito nang naman, kaya minsan advisable sa mga mas mura kasing phone dito sa Shopee, sa Lazada. Kasi hindi ka na bibiyahe. Hindi ka na bibiyahe kasi less na yung pamasahe mo. Free shipping kasi sa Lazada, Shopee, di ba? Tapos less na yung at last alam mo na wala nang patong yun kasi at least alam mo talagang galing sa, kung may parang galing pa yun sa official store, galing sa kanila yun, mas discounted kasi yung sa yung sa Shopee, Lazada kumpara sa actual mong bibilhin sa physical store. Bibiyahe ka na, as magkaano ka pa, ang tendency pa doon kasi minsan pag, diba, pag nabili mo sa easy, babalik ka na naman. At least sa Shopee, Lazada, pag may defect, pwede mong ibalik na balik sa'yo yung pera mo. Yung ganun, diba? So yun. Kasi pag sa mga aminin natin, pag bumili ka sa store, sa physical, sila wala nang refund yan eh. Pag mali, defective ang nabigay sa'yo, kunyari na testing mo, aminin na testing mo. Tapos after a week mo na nabili, hindi nagagana. Tag dito. Hindi mo na ma-refund yun. Babalik-balik ka, replacement ka na. Pero at least dun sa Shopee kasi, sa umpisa pa lang rin matetesting mo. Pag hindi mo nagusto, pwede mo ibalik. Yan, lalo na yung sa Lazada. Pag mag-return mo, wala silang usap-usap. Ganyan. Tapos yun. Tapos, yun, yung sabi ko, cash delivery, kumare, cash on delivery. Yan. Tapos, kasi para, yun na nga, kasi minsan, pag bumili ka, lalo na pag sa hindi store, ang tendency nyo na parang hindi ipapadala, or may something yan eh, may something pag hindi store. Hindi naman sinisiraan ko yung mga hindi store, hindi lala sa mall, yung wala sa mall ng So, yun. Excuse me. Tapos, balik.
So, nabili mo na, naka-order ka na. Pag na-order mo na, lagi mo i-track, diba? I-track mo lagi yung in-order mo. Tapos, pag araw ng delivery, kung maaari, kung hindi ka man physically ang kukuha nun, lagi mong, bago nyo tanggapin, i-video nyo muna yung pagbubukas nang nandun yung rider. Ako ginagawa ko, sinakailang order na ako ng cellphone isa. Kahit murang cellphone pa yung in-order ko, gusto ko talaga, pag binubuksan ko yung package, kaharap ko yung rider. Alam nyo kung bakit? Kasi pag nakita niya na pag walang laman yun, pwede niyang i-return to seller yun. Kasi hindi naman, wala nga dun, diba? Meron kayong, may ebidensya ka na sa video mo, may ebidensya ka na ibang tao na nakakita na hindi na-receive na wala dun yung item. Wala. So, pwede kang magreklamo na, hindi mo meron kang chance na wag tanggapin to. Kasi, ibalik sa kanya to. Kasi wala eh. Anong gagawin mo sa walang cellphone? Diba? So, kaya pwede mong ireklamo. Pwede mo siyang ireklamo. Diba? May ebidensya ka. Yun. So, tapos, pag meron kang nangyari sa'yo, wag naman sana. Wag naman po sana. I-check mo rin pala yung, bago mo tanggapin din pala, i-check mo yung plastic yung balot ng package. Kung may nakikita kang hindi tama, huwag mong tanggapin. Pwede kang mag-refuse. Kasi hindi nga ako gali ko pag bumibili ako kahit anong item, tas pag chinecheck ko, kasi may bumili ako ng yung sapatos. Ang liit lang ng kahon. Magkakasya bang sapatos na ganun kaliit? Pag mga ganun, wala ka ng tiwala, hindi nakakatiwa-tiwala yung itsura ng i-deliver sa'yo. Huwag mo nang tanggapin. Yun. Pwede kang mag-refuse. Kasi, pabayaran mo yun diba? So, ayaw mo masayang yung pera mo. Tapos yun nga, kailangan bago mo paalayasin si Kuya Rider, videohan mo yung magbubukas. Para makita din pag nag-ask ka ng refund, may video na nakita talaga ng rider na wala talaga yung cellphone. Yun. Pero kung maaari, awan natin ng mga ganun, diba? So yun, iwas scam yan pag mga ganyan. Kasi alam din ng rider na hindi mo sila paaalisin nang hindi siya hindi mo binubuksan. Ganyan na bumibili. Pag bumibili ako, kailangan nandun yung rider. Tapos bibidyohan namin pare. May tatlo kami na makakita. Yung nag-video ako tsaka yung rider. Para safe talaga na. Tapos pwede mong i-refund. Yun. Tsaka kaya ina-advise ko na sa mall kayo bumili. Kasi meron silang, pag sa mall talaga, may mas madaling kausap yung mga seller pag nasa mall. Pag pinakita na pag may pinakitang video, siyempre, labanan na ng ebidensya to, diba? Sabi nga, pakitaan ng resibo to. So, pag may ebidensya na wala ka talagang nakuha, mapapile mo yung refund mo. Yan. Tapos yun din, sabi nila, wag mo na lang kontakin yung seller. Contact customer service agad. Yun. Mag-ask ka ng refund tapos customer service agad. Ang puntahan nyo, tawagan nyo or kontakin nyo agad. Tungkol sa mga ganitong concern. At saka hindi lang din to applicable din sa cellphone sa iba din, sa mga ino-order nyo online, mga ganyan. Applicable din tong payo na to. Contact customer service agad. Wag na yung seller. Kasi mismo yung kay Lazada at sa Shopee mismo ang magde-decide kung meron silang discretion din na kailangan na refundable talaga to. Kung makikita talaga nila na may na may ebidensya ka na hindi mo talaga siya na-receive ng maayos, wala silang, hindi pwedeng hindi ka nila refundan. Yan. Diba? Saka kasi
Isipin mo, nag-video ka na nga, may ebidensya na nga, tapos to. Eh di maisipan, paano mo bang i-post to sa social media, di, ano na, di ba? Di nung kasiraan, kaninong kasiraan ito, di ba? So, yun. O, may ano ka pa, di ba? So, yun. Sa experience ko naman, lasadi naman, wala silang issue. Nakapagbalik na rin ako ng cellphone dyan sa kanila. Kasi may binili ako cellphone na ano, effective ang kasi hindi gumagana yung wifi, binalik ko. Madali naman nila bumalik. Yan. Kasi makikita naman nila, may video talaga na hindi gumagana yung wifi eh. Kaya ako ngayon binili, may wifi dapat eh. Diba? Yun. So yun. Dito lang haba pa rin ng payo ko, no, ng video ko. So yun. Yun lang. So, kumari stay safe. Yan. Kumari ingat-ingat lagi. Tapos enjoy nyo yung mga sale ngayon ng mga cellphone. Yan. Meron silang yung mga cashback discount 30, tapos 30% discount. Yun. I-ano nyo yun. Samantalahin nyo. Yan yung mga yan. Tapos kung sa mga sale ng cellphone, check nyo yung page ko sa FB. Yung mga discounted doon. May makikita nyo talaga doon discounted from 3,000 naging 2,001 na lang. Check nyo Maria Soledad Golda Distrajo. Yan yung page ko sa FB. Nag-iisa lang yan, madaling yung mahahanap yan ha. Maria Soledad Golda Distrajo. Pa-follow na rin. Yan. Thank you ulit sa mga subscriber ko. Follow ko sa FB. Some more videos, please check nyo. Please subscribe. Yan. Like, subscribe. Yan. Sa lahat ng subscriber ko, followers ko, nanonood ng videos. Thank you. Lagi. Alam niyo, lagi ako nagpapasalamat. Alam niyo, pag nakikita ko, isa lang yung na-add. Ay, masaya ako yan. Sabihin, may nanonood ng videos ko. Thank you sa pagkakita ng interest yan. So, sana maraming natutunan kayo ngayong araw na to. So, yun lang. Stay safe. Tapos, be thankful kay God. Always pray, be thankful. Laging magaganda ang magpapasalamat kay Lord kaysa maliliit na blessings lang. Ayan. Tapos, laging magtitiwala kay Lord. Yan, lagi natin kakalimutan yan. Lagi magtitiwala kay Lord. Yun lang. Bye-bye. Mga bye-bye.